In the book of Mark chapter 16, let me tell you this. In the New Living Translation says, in Mark chapter 16 verse 1, that Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body. But in verse 2 says, but very early on Sunday morning, just at sunrise, they went to the tomb. On the way, they were asking each other, who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb? Verse 4, the Bible says, but as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side, and the women were shocked. But the angel said, don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He isn't here. Wala ang hinahanap nyo dito. Sabi niya, He is risen from the dead. Look, this is where they laid His body. Tingnan nyo, sabi ng anghel, wala dito si Jesus. Why? Because Jesus is with us already. Woo! In the name of Jesus, these people are so worried. Masyado silang nag-aalala. Sino kaya ang pwedeng magtanggal ng bato na takip doon sa libingan ni Jesus? They are so large, they are so heavy. Sinong magtutulak ng bato? Mga babae tayo, sabi nila. Mabigat po yun, mga kapatid. But when they arrive in the tomb of Jesus Christ, nakita nilang ito ay natanggal na. You know, my point is clear today. When the stone is too heavy, you have Jesus with you to roll it away. You know, resurrection is not just about resurrection. Resurrection is not just about telling us that Jesus Christ rose from the dead. Resurrection is about telling us that no heavy stones can hinder us, that no heavy stones that can block us. But the resurrection is a message that God can roll away any heavy stones you have. God can roll it away for you to worship Him and love Him and serve Him. God can do anything. Clap your hands to the Lord and worship Him. Oh, Jesus! There's no heavy stone for you, Lord. Walang mabigat na bato, Diyos. Walang anumang uri ng hadlang na pwedeng humarang sa kalooban mo, Panginoon. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Bless us, Lord, today as we celebrate, hallelujah, and commemorate, Lord, hallelujah, your goodness and in your mercy towards us. God bless us, O Lord, today. And as I speak, let your Spirit move in the midst of this congregation. In the name of Jesus Christ, I pray. Can we clap our hands to the Lord? I would like to preach today with a word that says, when the stone is too heavy. You may be seated. For sure, mga kapatid, lahat tayo ay nakakaroon na ng sitwasyon sa buhay natin na we have this heavy and overwhelming and immovable stones in our lives. Nagkaroon na po tayo ng mga ganitong klase
ng mabibigat at mga tila ay hindi kayang ugain ng mga bato sa buhay natin. And we face the same question that this is too heavy. Who will roll away the stone for me? Sobrang bigat ng aking dala, pastor. Sobrang bigat ng aking pagsubok, pastor. Sinong makakatulong ko para ito ay gumaan? Who will roll the stone for me? Who will roll away this stone, this problem, these challenges, these blockings in my life? Sino, pastor? You know, this woman recorded in the Bible, they love Jesus. Mahal nila si Jesus, mga kapatid. They are followers of Jesus. But one day, they face this challenge. They just want to serve God. They just want to anoint Jesus. They want to honor the death of Jesus. But they are left with a big challenge. The stone is too heavy for them. Alam niyo, gusto mo maglingkod sa Panginoon. Gusto mo mag-serve sa Lord. Pero nakabalandra sa harap mo yung mga pagsubok. Ang gusto mo lang naman maglingkod. Ang gusto mo lang naman sumunod sa Panginoon. Sino ang tutulong sa akin para alasin ang mga hadlang na ito? That's the same question that the woman asked in the book of Mark. Who will roll away these stones for us? And then the stone is too heavy. When I read the Bible, Lance, mga kapatid, itong mga libingan nung unang panahon, mga kapatid, usually they put this in a slope position na kung saan pag ang bato ay ginulong mo doon, mahihirapan ka ng alisin ito. Because of the weight of the stone, medyo nakahilig, nakaslope, kaya ang hirap niyang buksan. Kaya sabi nga ng babae, sino maggugulong ng bato? Mabigat ito, sabi ng mga kababaihan. And this is not just a biblical passage when I read the Bible, mga kapatid. This is a spiritual metaphor. Ito ay isang magandang halimbawa, mga kapatid, na ipinapakita ng Diyos sa atin. Because all of us experience these huge stones. Hindi ko lang alam kung may bato kayo, mga kapatid, kung anong klaseng bato meron kayo ngayon. Baka naman sa bato sa abdo. O ano man ang klaseng bato, mga kapatid, o yung pinagbabawal na bato. Wag po yun. But the point is this, all of us, we have these heavy stones that we cannot carry it, mga kapatid, and we cannot even move them. May mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin, we cannot move them. Parang kahit anong gawin mong tulak, kahit isang pulgada, parang hindi man lang nauuga. May ganyang klase ng problema sa buhay, mga kapatid. Pero nung binabasa natin ang Biblia, yung tao, mga kapatid, hindi niya mauga. Hindi niya maiusod, hindi niya matanggal. Pero may Diyos, mga kapatid, na kahit gaano kabigat yung bato na humahadlang, kaya niyang alisin. When I read my Bible, sabi ko, oh, grabe naman yung patience ng mga kababaihan. They walk despite of the stone. They still went. Kung basahin niyo sa Biblia, sa verse number 2, very early on Sunday morning, just at sunrise, they went to the tomb. Pumunta sila despite of the stone. Pumunta sila. They walk in faith. Alam niyo, ang kailangan natin, mga kapatid, matutunan sa paglilingkod natin sa Lord, we need to walk by faith. Even though we are not sure how things should work out. Minsan kahit hindi natin alam ang sagot, kahit hindi natin alam ang gagawin ng Panginoon, we still believe in God. Naniniwala pa rin tayo. Nagpapatuloy pa rin tayo. Hindi mo alam kung gagaling ka. Pero nagpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo alam kung makakatapos ka ng pag-aaral o magiging mabuti ba yung negosyo mo o magiging mabuti ba yung mga anak mo, yung asawa mo. But you need to continue because you are walking by faith.
and not by sight. Everybody say amen. Because walking by faith is not waiting. Hello? It's not waiting for the stone to be rolled away before you will start moving. Pag sinabing walk by faith, you will not wait for the good circumstances to happen before you move. Hindi mo hihintayin maging mabuti at paborable sa iyo yung mga nangyayari bago ka manampalataya, bago ka kumilos. No! Ang pananampalataya o ang paglakad sa pananampalataya, kahit hindi maganda ang nangyayari, kahit hindi mo nakikitang paborable sa iyo ang mga nangyayari, lumalakad ka pa rin sa pananampalataya. Everybody say amen. They went believing. Nagpunta pa rin sila because they believe and they're hoping, mga kapatid, that despite of their grievances o yung mga grieviness nila, mga kapatid, yung kanilang mabigat na kalooban, mga kapatid, they still went. Verse 2 says, they went to the tomb. Kahit mabigat. Alam mo yung mga kapatid sa simbahan, ganyan. May mga kapatiran na kahit mabigat ang kanilang pakiramdam, sobrang bigat ng kanilang kalooban, nagpupunta pa rin sa gawain. Hindi dahil, mga kapatid, may nagtutulak sa kanilang magpunta. It is because their mind, their heart is already fixed that whatever circumstances, whatever feelings they have, they need to serve God. Yung ba kahit wala ka ng pamasahe, kahit bang alam mo wala kang pang-offering, alam mo, kahit wala kang bagong damit, alam mo yung kahit mabigat na mabigat yung kalooban mo, because it's Sunday, it's not because it's Sunday, it's because you made into your mind that I will go to the church no matter what happened. That is walking by faith. Because faith knows no boundary. Ang pananampalataya ay hindi pwedeng pigilan ng kahit na sino man. And even the devil cannot even block you when you are in faith. Kahit demonyo, kahit harangan ka ng 10 demonyo, kung ikaw ay mananampalataya, the devil cannot fight the faith of man. Kaya nga hinihingi, mga kapatid ng Panginoon sa atin ay pananampalataya eh. Kasi yun yung bagay na wala ang demonyo. Hello? It's not about intelligence. Hindi hiningi ng Diyos sa atin na tayo maging matalino para maligtas. Hindi hiningi ng Diyos sa atin na tayo maging malakas para maligtas. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay pananampalataya sapagkat yan ang bagay na hindi kayang gawin ng demonyo. Everybody say amen. Faith is obeying despite of uncertainty. Kahit hindi mo maintindihan, kahit hindi mo maunawaan. Just like Abraham, he brought his son Isaac in the Mount Moriah. And he is facing the heaviest stone of his life. Ito ang pinakamabigat na bato na dala-dala ni Abraham sa tanang buhay niya. Ano yun? Yung patayin mo yung sarili mong anak, sunugin mo yung sarili mong anak sa harap ng Diyos. That was the heaviest stone in the life of Abraham. But Abraham believed that his son will not be burned. Pero sa tingin nyo, parang madali lang, no? Pero kaya bang maglakad ni Abraham papunta doon sa lugar na pagsusunugan ng anak niya? Kung hindi siya naniniwala ng anak niya ay hindi malang ni mangangamoy sunog buhok. In verse 8 ng chapter 22 ng Genesis, in the New Living Translation says, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. That's a declaration of man walking by faith.
Ang utos sa kanya ng Panginoon, dalhin mo anak mo doon, sunugin mo. Hindi sinabing, dalhin mo anak mo doon at baka sakaling siyang i-request kong sunugin. O kung hindi naman ay yung kambing o yung kay tupa. Walang ganong statement si Lord. Fix yung statement ni Lord. Punta ka doon, dalhin mo anak mo, sunugin mo. Pero pagdating kay Abraham, iba. Anak, God will provide a sheep for the burnt offering. Ibang klaseng manampalataya ito, mga kapatid. That's the walking by faith. Kaya sa tingin niya, kahit mabigat na yung pasan-pasan niya, mga kapatid, na bato, pero para sa kanya may pag-asa pa rin. Eh yung apat nga na may ketong sa 2 Kings chapter 7, mga kapatid, yung tanong nila bakit ba tayo nakaupo dito? Hanggang sa mamatay tayo? Anong ginawa nila, mga kapatid? They went. The same with this woman, they went to the tomb. These 4 lepers, also mentioned by the Bible, they went to the camp of the enemies. At pagdating doon, alam niyo naman nangyari, mga kapatid, yung kanilang yabag, yung kanilang mga hakbang, pinarinig ng Diyos, mga kapatid, sa mga kalaban na para bang nagdadagsaan ang mga sundalo na lulusob sa kanila. Walang imposible sa taong may pananampalataya. How God can work with you in your circumstances if you don't have faith? Paano kikilos ang Diyos sa iyo kung wala kang pananampalataya? You just believe. No! Have trust in God. Sapagkat ang pagtitiwala ay higit na mas mataas ang level kaysa sa paniniwala. The devil also believes and they trembled. But they don't trust the God of heavens. Hindi naniniwala, hindi nagtitiwala itong mga demonyong ito, mga kapatid. Si Pedro nga, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, come! And he stepped out of the boat. Lumabas siya doon sa bangka, mga kapatid. At lumakad papunta sa Panginoong Jesus. Hindi siya lumakad dahil, kalmado naman ang tubig, Lord Sige, tapang ako, kalmado Walang kaalon-alon. Sige, punta ako dyan. No. Maalon man o hindi. Alam niyo kung anong nag-udyok kay Pedro para lumakad sa tubig? It is because Jesus said, come. Simple as that. Ang taong may pananampalataya, hindi kinakailangan ng maraming utos. Just one word. Peter, come. Maalon mataas ang tubig. Malakas ang alon. No. Peter, come. Ang taong may pananampalataya, kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari sa buhay niya, hallelujah, susunod at susunod siya, lalakad at lalakad siya, sasagupain niya ang lahat ng hamon sa buhay, pero may pananampalataya siya na siya'y pagpapalain ng Diyos. All of these people I mentioned in the Bible, mga kapatid, they have these heaviest stones in their life. But still, they went, nagpatuloy. Alam niyo, mga kapatid, ang hamon ko sa inyo ngayong araw na ito, sa ilalim ng presensya ng Panginoon, huwag niyo nang hintayin pa na gumalaw ang bato bago kayo sumunod sa Diyos. Huwag niyo nang hintayin maging mabuti muna ang sirkumstansya ng buhay ninyo bago kayo magtapat sa Panginoon. Magtapat na kayo kahit may karamdaman ka. Magtapat ka na kahit nahihirapan ka. Magtapat ka na kahit hindi nagtatapat ang iba. Magsimba ka na. Magpabautismo ka na. Maniwala ka na! Huwag niyong hintayin na maging mabuti ang sitwasyon. That is walking by faith. Everybody say amen. Kaya ito, mga kababaihan, mga kapatid, the stone is already removed nung pagdating nila sa verse number 4. But as they arrive, they look up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. Already been rolled aside.
Kani-kanina lamang mga kapatid, nag-aalala sila. Ganon din yung pag-aalala ng mga Israelita nung sila ay nandun na sa Red Sea. Wala, Moses, anong gagawin namin dito? Red Sea. Kaliwat ka ng bundok at sa likuran namin ng mga sundalo ni Parao, papatayin kami. Sila ay nakulong sa sitwasyon, mga kapatid. Ganon yung kanilang pag-aalala. Pero alam niyo, mga kapatid, listen to me, look at me. God doesn't need your strength for Him to work. Hindi kailangan ng Diyos ang lakas mo para makagawa siya. Hindi kailangan ng Diyos yung karunungan mo para makakilos siya sa buhay mo. Hindi niya kailangan yung might mo, yung alam mo, yung magagawa mo, yung abilidad mo para makakilos siya sa buhay mo. All God wants from us is faith. Yun lang. Hindi mo kinakailangan magpakadalubhasa. He can work ahead. He can behind the scene. He can be in behind the scene while we are worrying. While we are worrying, God is doing something. Alam niyo, ang tao, mga kapatid, pag-aralan yung maigi, pag nasalamin niyo ang buhay ng tao sa Biblia, maiisip mo, tayo ay mga wala kwenta-kwentang mga nilalang. Tingnan mo maigi, mga kapatid. Alam ko, hindi dahil sa habag ng Diyos, ano tayo? Wala tayong pinagkaiba sa mga nilikha ng Diyos na mga hayop, mga halaman, na pag ang hayop namatay, tinitingnan lang. Mga kapatid, we are all but nothing. But God gave us importance. Alam niyo yun, ang manlilikha, binigyan tayo ng kahalagahan. So, hindi kailangan ng Diyos yung lakas natin. Kailangan ko munang medyo, tsaka ako magsisimba, pastor. Pagpapakatapat, medyo ngayon, marami pa ako kasalanan kasing ginagawa eh. Mga next year, pastor, ready na ako mag-serve sa Panginoon. Lokohin mo, lelang mo. Sinabi ko rin noon yan. Pero gusto kong pumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hello? Sumigaw, mga kapatid, yung mga tao kay Moses, Moses, what shall we do? Anong gagawin natin, Moses? Nandiyan na yung Red Sea, nandiyan kaliwat kanan yung bundok, ang mga papatay sa amin nasa likod. Moses, what shall we do? Pero hindi alam ng mga tao, mga kapatid, na ang Diyos mayroon ng pinaplanong milagro. Nung habang sila ay nag-aalala, nung habang sila ay natatakot, ang Diyos, mga kapatid, may ginagawa ng milagro sa buhay nila. Mga kapatid, kailangan nating magising sa katotohanan na habang tayo nag-aalala, ang Diyos may ginagawa sa background, mga kapatid, para sa ating kapakanan. He is working while you are worrying. Hello? Kaya minsan yung ang pag-aalala natin, ang dahilan ba't nababawasan yung ating pananalangin, nababawasan yung attendance natin sa church, we don't want to go to church kasi nag-aalala tayo, dami nating problema sa buhay. Baligtad. Alam mo, habang ikaw nag-aalala, may ginagawa na si Lord. Kaya kailangan mo magpunta sa church. Bakit? Magpasalamat ka in advance. Hindi pa nagte-take effect yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, pero pumunta ka simbahan, magpasalamat, Lord, may karamdaman ako, pero you are doing good, hallelujah, behind the scene. Everybody say amen. Nabasa niyo ba sa Biblia, mga kapatid, si Jehoshaphat? Mga kapatid, in 2 Chronicles chapter 20, yung mga tauhan niya, yung mga kasama niya, nagpuri sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-set ng ambush laban dun sa kanilang mga kaaway. Mga kapatid, bakit ganito? Pastor, ba't naman ganyan? Anong gagawin mo? Magpuri lang kami sa panahon ng aming mga pagsubok? Meron pa bang iba? May magagawa ka ba? Ay, may connection ako kay congressman. Ay, si congressman din, pag hindi na naiboto ngayong May 12, hindi na rin yan. Wala na rin kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan niya ay hindi galing sa Diyos. Ang kapangyarihan niya lang ay galing lang saan? Sa batas. Sa tao.
Pero may kapangyarihan na nanggagaling hindi sa tao, kundi galing sa Diyos. Kapag meron ka nito mga kapatid, regardless of congressman ka, mayor, barangay tanod, o ordinaryong mamamayan, pag meron ka nitong kapangyarihan na ito mga kapatid, walang anumang uri ng hadlang o mabigat na bato sa buhay mo na hindi mo kayang pagtagumpayan. Everybody say amen. Let me tell you, brethren, while we are worrying with our future, while we are worrying with our families, while we are worrying with our health, with our finances, why not praise God? Di ba ang gusto ni Jehoshaphat, manalo sila sa laban, pero ang sabi ng Panginoon, magdala kayo ng gitara. Hallelujah. Ang gagawin namin sa gitara, Pastor, panghahambalos namin sa kaaway. Ang kalaban namin may sibat, may tabak, may panangga. Anong gamit namin? Torotot. Anong gagawin namin? Bibingihin namin yung kalaban. Ganon? Anong gagawin namin sa gitara? Panghampas, gigitarahan habang pinapalo kami, habang sinasaksak kami, gigitarahan namin yung kaaway. Kung titingnan mo, wala sa logic. Saan ka naman napunta mga kapatid? Gera, pupunta ka sa gera, ang dala mo unan. Pillow fight! Pillow fight pala yun. Ganon ba? Kayo dyan. Hindi, di ba? Pag pupunta ka sa gera, dala mo sandata. Pero ito kay Jehoshaphat baligtad. Ang dala mo, pag-awit, pagsamba. Teka lang, paano matatalo? Yes, matatalo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi habang ikaw nagpupuri, habang ikaw sumasamba, ang Diyos na ang bahala doon sa iyong pinag-aalala. Hello! Habang ikaw ay sumasamba, Diyos na ang bahala sa iyong pinag-aalala. Kaya kung pupunta ka ng simbahan, lalamya-lamya ka, magpuri mga kapatid. Ay, para namang, pasalamatan mo naman ng maayos si Lord. May ginagawa na siya eh. He's doing good mga kapatid. Susurpresahin ka isang araw. Wow! Wala na yung praise God. Natuwan-tuwa tayo pag mayroong testimony dito. Praise God. Ang Panginoon. Pero, alam nyo, at the background, sa totoo lang mga kapatid, God is doing already His best. While you are crying, while you are so afraid, habang ikaw lumuluha, umiiyak sa takot, ang Diyos may ginagawa na, mga kapatid, ang hindi mo alam. Just believe, because Jesus already out of the tomb. Hindi gapos ang Diyos. Hindi gapos ang Diyos. Hindi siya gapos ng anumang uri ng kamatayan. Kaya nga sa bumangon sa kamatayan para sabihin sa iyo, huwag kang mag-alala. Bumangon ako sa kamatayan. Natalo ko nga yung kamatayan eh. Yan ba kayang problema mo? Yan ba kayang karamdaman mo? Yan ba kayang pinag-aalala mo? Kayang-kaya ko lahat. Talunin lahat yan. Woo! Hirap na hirap. Isip na, paano ba po usugin tong bato na to sa buhay ko? Don't worry about the stone. Even Jesus don't worry about his death eh. Takot siya bilang tao mamatay, pero he's not worry. Kaya nga sinabi niya, huwag kayong mag-alala. In 3 days time, babalik ako. Iyakan yung mga LM. Kaya nagdala ng bulaklak, nagdala ng pabango. Ang mga Hudyo po hindi naniniwala sa imbalsamo, mga kapatid. Kaya nga nung si Lazaro ay mamatay, 4 na araw na. Nung sabi ng Panginoon, buksan ng bato. Anong pag-aalala nyo? 4 na araw ng patay ang tao. Lord, baho na yan, Lord. Naagnas niya, baho yan, Lord. Alam niyo mga kapatid, meron tayong pinandidirihang uri ng sitwasyon ng buhay. Pero pag ang Diyos ang nag-command, yung pandidiri mo, magugulat ka. Imbis na mandiri ka, parang humahanga ka. Ang paglabas ba ni Lazaro, ano ba, amoy kilikili ba siya? Amoy daga ba siya? Di ba hindi? Nung tinanggal sa kanya yung napkin, mga kapatid, yung binalot sa kanya,
nung tinanggal yung balabal, mga kapatid, buhay na buhay siya. Ang kutis niya ay parang bata. Hindi naman siya naggluta, pero maputi siya. Gusto niyo pumuti? Try nyo, mga kapatid. 4 days, baluti. Kaya pagdating ng mga kapatid, ng mga LM doon sa libingan ni Jesus Christ, they were amazed and shocked. In verse number 5 up to verse number 6 says, when they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked. But the angel said, don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He isn't here. Alam ng mga anghel ang hinahanap ay si Jesus. Pero yung tomb is already open. Ano yun? Binuksan ng Diyos yung libingan para ano? Para makita nilang wala si Jesus? Hindi. Para makita natin na makapangyarihan siya. Hindi binuksan yun para sabihin, uy, wala nga si Jesus. Wala nga. Hindi yun. Nung bukas yun, ang totoong mensahe, pagtingin mo, ay makapangyarihan nga ang Diyos. Diyos ko po, Maria Josep. Jesus Maria Josep. Walang Diyos. Hindi ganon. Nung tinignan, nung nakita, nung God is telling them through the angel, anong hinahanap nyo? Sabi nga wala dito eh. Tingnan nyo, wala oh. Anong meron dito? Kapangyarihan. Sa loob ng libingan na maraming nag-iisip na tomb is a place of no return. A place of discouragement. And these people, they expected dead in the tomb. They are looking for Jesus in the tomb. But the tomb, listen, the tomb is not the throne of Jesus. Hindi trono ng Diyos ang libingan. Kaya umalis na doon. Hindi ka naman trono yun eh. Hello? Bakit ka mag-stay doon sa hindi mo naman trono? Bakit ka o sige, tingnan nyo ako, patay na ako, tingnan nyo ako. No! That is not the throne of God. The throne of God is in heaven. The throne of the Lord is in heaven. Kaya tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoon will be in heaven. That's why, pagtingin mo, uy, wala si Jesus. No. Uy, talo ang kasalanan. Ganun yun mga kapatid. Tingin. Uy, talo ang kamatayan. Kasi, asan yung patay? Asan yung patay? Asan yung patay? Ano yung tsura? Asan yung patay? Ganun yung kasi yung tao eh. Pero kung titignan mo sa perspective ng mga Christian, asan yung kasalanan? Asan yung kamatayan? Kaya nga kung babasahin niyo mga kapatid, yung sinabi dito ni David, ni Prophet Isaiah, he will swallow up death in victory. And the Lord God will wipe away tears from all faces. Isaiah 25 verse 8, he will swallow up death. Ma-overcome niya yung kamatayan. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 sabi ni Paul, oh death, kamatayan, where is thy sting? Nasaan ang kamandag mo ngayon, kamatayan? Nasaan yung kapugian mo ngayon, kamatayan? O ano ka ngayon, kamatayan? Eh sabi ni Paul, ano ngayon? Panakot mo sa amin, mamamatay kami. O ano ngayon? Sabi ni Paul, anong panama mo sa Diyos namin? Tinalo ang kamatayan. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Hindi ba dapat pa nakakita ka ng patay doon sa libingan? Wala na, iyakan tayong lahat. Pero pagtingin ng mga LM, wala dito ang Diyos. Yung iyak nila,
Parang nauwi sa pagpupuri, nagmamadaling umuwi mga kapatid dahil ibabalita nila, napagtagumpayan ng Diyos sa kamatayan! Mapagtatagumpayan din natin lahat ng uri ng pagsubok dahil si Kristo napagtagumpayan niya ang kamatayan! Come on, church! Come on, let's celebrate the goodness of the Lord! Hindi ko alam kung anong dala mo ngayong mga klaseng laking bato, mga kapatid. But I want to tell you today that Jesus Christ is out of the tomb. Hallelujah. I don't know what kind of heavy stone you have. I don't know. Maaring nagpunta ka dito mga kapatid pero hindi alam ng katabi mo kung gaano kabigat. At medyo nag-aalala ka. Ang dami mong kinakatakutan sa buhay. Hallelujah. What kind of heavy stone you have? Is it an addiction? Is it a brokenness? Is it a shame? Grief? Maybe you are asking, Lord, who will roll away this stone? Lord, mapagtatagumpayan ko ba ito? Lord, sobrang bigat. Lord, sobrang laki nito, Panginoon, hindi ko kaya. Who will roll away this stone, Lord? Who will help me, Lord? Resurrection is not just about telling us Jesus Christ rose from the dead. Resurrection is telling you today that He can roll away all kinds of stone in your life. Ano man ang bigat na yan, ano man ang takot na yan, ano man yung pag-aalala mo, kayang alisin ng Diyos. Gaano man kabigat yan, kayang solusyonan ng Panginoon. God can move away that stone for you. He can open it wide for you to see His power. He can open the tomb for you to see that He overcame death. That He overcame every challenges. And if you are to believe the Lord today, kung maniniwala ka sa Kanya, you will have the same power. You will have the same victory. You can overcome your worry. You can overcome your fears. You can overcome your discouragements, your frustrations. Hallelujah, your heavy stones. Hallelujah, if God was able to move the heaviest stone, and that is the death, then God can also handle your heaviest stones. He can carry you through. He can remove that stone. Don't stop walking, hallelujah, with the Lord. Huwag kang tumigil sa paglakad kasama ang Panginoon. Kahit nakikita mo, hallelujah, at pasan-pasan mo ang mabibigat, hallelujah, na bato sa buhay mo. Huwag kang titigil sa paglakad sa Panginoon. Huwag kang titigil sa pananampalataya sa Panginoon. Maaari ang kasagutan ay hindi mo pa nakikita, pero magpatuloy ka. Huwag kang titigil. Huwag kang mapapagod. Lumakad ka kasama ni Jesus. Walk by faith and not by sight. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Come on, church.